Dekada 80 sa lalawigan ng Bonifacio, Mindanao. Sa bandang hilaga ito ng Tangub, na kung saan may malaking lawa dito na nakaugnay sa dagat sa bukana ng Ozamis. Dito nakatirang pamilya nila Tekong noon. Kalimitang ikinabubuhay ng mga residente sa lugar ay ang pagpupunong o pagpi-fish pond, na kung saan ito din ang pinagkakaabalahan ng kanilang pamilya. Pala kaibigan nitong si Tikong. Malakas kasi ang sense of humor. Nakatulad lamang din ng ama na maraming barkada. Hindi kasi mabuburyong ang tao kapag si Tikong na ang kasama nun. Puno ng komedya, pero inilalagay naman sa lugar. Hindi yung tipong nakakasakit ng tao. Nang panahong ito, si Tikong ay nag-iedad 19 na taong gulang na. Sa lahat ng naging kaibigan ni Tikong, iisa lang ang katawag pansin. At ito din ang gustong-gusto ni Tikong makasama lagi. Walang iba, kundi si Niel. Nakalilipat lamang sa lugar na yon at nagmumula umano ito sa bukiran ng Tangub. Napagkamalan nga ni Tikong ng rebelde. Kasi nga napakaraming rebelde noon sa natulang lugar na nagsilikas dahil tinutugis ng mga sundalo. Ito din ay ayon sa tatay ng binata na baka rebelde umano ang bagong lipat. Pero syempre, magtataka kagawa ng mababait naman ang mga ito. Magkalapit bahay lamang sila. Kaso halos kalahating ektarya ang layo. Ito naman kasi ang itsura ng lugar. Magkakalayo ang mga kapitbahay. Dulot na rin ito ng namamagitang palaisdaan sa bawat bahay nun. Nung una, padaan-daan lamang itong si Tikong sa bahay nila Niel. Doon din naman kasi ang daanan palabas at patungong sentro. Kalaunan, nagkaroon sila ng simpleng pag-uusap na naging dahilan naman para mag-meet siya ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. Ang maganda pa dyan, katulad ni Tikong itong si Niel, malakas din sa komedya, maging ang mga tatay nila noon ay magkaibigan din. Basta, kapag magkasamang dalawa, nakangisi lamang lagi ang mga ito. Kung saan-saan na lamang sila napapadako nun, lalo na kapag walang pinagkakaabalahan sa sarili mga pamilya. Minsan, nangalaymango si Tikong at Niel pero kadalasan, nakikita silang namamangka at nanglalambat sa lawa. Napag-uusapan nila noon ang mga hindi umano aswang na nagpapakita malapit sa kanila. Hindi naman totoo yun ayon kay Tikong, samantalang sinabi naman ni Niel na naniniwala siya sa aswang. Yung iba umano ay masasama, pero may mabubuti ding aswang na pinipilit ipagsiksikan ng sarili para magmukhang normal na tao. Wag daw makumpiyansa si Tikong sa kung sino-sino, lalo na itong binatang ito. Mahilig pa naman makipagkaibigan. Tinatakot mo ba ako, Neil? Sino ba yung malapit kong kaibigan ikaw lang namang kugtong ka. Di aswang ka ngayon. Hindi. Basta totoo yung mga umuugong na balita dyan. Si tatay nga minsan ang nakita yung aswang. Kala niya babagatin siya sa pilapil Kaso napadaan lang daw. Sinigawan niya pero hindi naman siya pinapansin. Pero parang nagalit yung kay tatay. Kasi nga bumibisita daw yung gabi-gabi sa amin. Kasalukuyan sila noong nag-aalimango. Kung hindi nyo na itatanong, ang lugar ng Bonifacio sa kapanahunang yon ay sobrang dami ng alimango. Dulot ito ng pangilan-ngilang mga puno na alimango ang inaalagaan. Tapos kapag lumalakas ang ulan, umaapaw ang puno at ang mga alagang alimango ay kung saan-saan na lamang napapadpad. Pero alam mo ba, Tikong, na yung mga aswang hindi talaga yung natatakot sa pangontra. Katulad ng bawang at asin, maraming pang iba. Yung kinatatakutan nila daw, usok. Usok na hinaluan ng matatapang na dahon. Hindi daw kinakaya ng aswang yung ganon. Parang ang dami namang alam San bang lupalop mo napulot yung mga impormasyong yan? Basta, sabi ng tatay ko yon. Sinasabuyan niya kasi ng asin yung aswang na pumupunta sa bahay.
hindi natatakot. Umaalis lang ito ng kusa. Totoo. Matunog talaga noon ang aswang sa lugar. Maraming haka-hakang naglipan. Pero isa lang ang posible. Na baka ang aswang na ito umano. Ito yung natagpuan sa lugar ng pagadian. Hindi lang nag-iisa kung hindi isang pamilya umano yon. Tinugis ito ng mga tao doon dahil nga sa pagkawala umano ng mga hayupan at nalaman kung saan nakatira ang nilalang sa tulong na rin ng isang albularyo. Napatay umano ang isa pero ang ilang miyembro ay nakatakas nun. Pinaniniwalaan na ang napatay na yon ay ang ilaw ng tahanan. Pero sa kabila ng lahat ng pag-ugong na may gumagalang aswang sa Bonifacio, hindi naman ito inaalintana ng mga tao. Walang natakot dito dahil hanggang sa pagpapakita lang naman umano yun. Pero may isang pangyayari noon na siyang gumulantang sa mga residente. May natagpuan kasing isang bata na palutang-lutang sa ilog at wala ng buhay. Napakaraming bakas ng sugat na para bang binalahura ng isang hayop. Dito na nagkaroon ng takot ang mga tao dahil ang paniniwala nila, aswang ang may gawa nito. Kahit pa may ilang nagpatunay na baka nalunod lamang ang bata dahil nga may bahanon, tapos ang mga sugat nito ay hindi likha ng aswang. Posibleng galing sa mga bagay na nasabitan nito habang naanod ng baha. Bukod pa dyan, ilang araw na rin itong nasa tubig at posibleng hindi na talaga may tsura. Lumobo na kasi yun. Pero dahil sa pamamayagbag ng nilalang, naging isa na lamang ang pag-iisip ng mga tao na inaswang ang bata. Si Tikong noong mga panahon na yon ay sinasabihan na huwag nang gumalagala sa kung saan-saan. Huwag na ding magpapagabi kung sakaling magbabantay sa punong. Nagkaroon daw talaga ng katahimikan ng lugar na yon. Nawari ba'y dinaanan ng dilubyo dahil sa isang insidente. Wala na kasing gaanong mga tao makikita tuwing gabi. Hindi lang sa lugar nila, maging ang sentro ay apektado na rin ito. Nagsisimula na ring may magronda gabi-gabi para tugisin ang nilalang. Umabot umano ang pangyaring yon ng isang buwan. Etong si Tikong ay hindi sanay ang hindi makagala. Bahagi na ng kanyang katawan ng paglalakwatsa kasama ng kaibigan. Makati yung paa, kung kaya't pa sikreto itong umaalis at tumutungo sa bahay ni Laniel. Habang sinyal naman, tinatawanan lamang ang pangyayari. Naniniwala daw sinyal sa aswang, pero hindi siya naniniwala na ito ang pumaslang doon sa bata. Naghahanap lamang na maidadahilan ng mga tao para magkaroon ng takutan sa lugar kahit wala naman. Kung siya umano ang pagsasalitain, niloloko lamang ng mga tao ang kanilang sarili. Sa mga sandaling yon, malayang nakagala itong si Tikong kasi nga umalis sa mga magulang at naroroon siya sa bahay ni Laniel. Etong pamilya ni Laniel, may 4 na miyembro. 3 silang magkakapatid. Siya ang panganay. Habang ang nagtataguyod naman ng pamilya ay ang kanilang ama. Wala na silang nanay at ayon dito ay matagal na umanong namatay dahil sa malalang sakit. Tikong, napadaan yung nanay at tatay mo dito. Sinabihan akong huwag daw tayo gagala. Alam mo na, may aswang daw. Sus Mariosep. Oo nga eh. Nababagot na nga ako sa bahay eh. Ako lang yung naiiwan. Teka, pusli tayo sa ilog, Niel. Manglimas tayo ng mauulam. Malay mo makakuha pa tayo ng alimango. Nga pala, anong sabi ng tatay mo? Binabagat pa ba siya? Hindi ko alam. Sinisilip ko sa likod ng bahay eh wala naman akong nakikitang aswang eh. Baka tinatakot niya lang ako. Ay, sandali. Pupunta tayo doon?
Baka pagalitan ka at madamay pa ako. Ngumiti lamang si Tikong. Sabi nito, umalis umano ang kanyang mga magulang. Siya lang ang natira. Yung nakita daw ni Niel kanina, yun na ang pag-alis ng kanyang ama at ina. Dumalaw daw kasi ang mga ito sa mga kapatid niyang naroroon sa Tangob na may mga sarili ng pamilya. Natuloy ang lakad nilang yon. Kagaya ng dati, ito ang bisyo ng dalawa. Marami silang nalimas at may mga marami ding alimango, lalo na doon banda sa kung saan natagpuan ang labi ng bata. Bihira na kasi ang naglilimas doon dahil nga sa nangyaring insidente. Natatakot nga noon si Tikong, kaso ito namang sinya lang namimilit sa kanya. Total, si Tikong na din umano ang nag-aya. Lubos-lubusin na lamang nila ang pagkakataong yun at huwag matakot. Ginabi sila sa pag-uwi. Naabutan nila ang tatay ni Niel na si Mang Lazaro sa bukana ng pintuan na para bang tulala ito noon. Nakabaling ang atensyon nito sa malayo na tila may malaking problema. Ilang saglit lang ay nagmungkahi yun kay Niel. Nailikas umano mga kapatid nito dahil may paparating na banta noon. Nagtaka si Tikong noon pero sa pagkakataong yun ay hindi niya na inalintana pa. Gawa nang nakita niya mga magulang na binabaybay ang pilapil at pauwi na ito sa kanila noon. Nagpaalam na lamang si Tikong noon na uuwi na. Yung mga alimango umano, bukas na lamang nila lulutuin. Dali-daling tumakbo si Tikong pauwi noon. Mabilis itong naligo para hindi paghinalaan na gumala. Putikan kasi siya noon. Para lang wala si Tikong nang bumati sa kanyang mga magulang at nagtanong pa ito kung bakit napaaga ng uwi noon. Ang sabi naman ng tatay ni Tikong na si Tatay Danyo, nababahala daw sila kay Tikong noon. Dahil nga, may nabalitaan silang namatay doon sa bukiran ng Tangob. Aswang umano ang pumatay dito at kaagad nilang naisip ang nangyayari sa sariling lugar. Kumbaga, mag-isa lamang si Tikong tapos may pangyayari din ganon sa kanila. Ang pinatayo mano sa bukid ng Tangob, 2 bata. Pinasok umano ang bahay nito ng mga aswang. Ang problema, walang mga kasama ang mga batang yon, kaya siguro nagkaroon ng pagkakataon ng mga nilalang. Sigurado ba kayo dyan, Tay? Baka nilooban lang yung bahay at pinatay yung 2 bata. Tapos yung pinagbintangan aswang. Katulad lang din ang nangyari dito sa atin. Halata namang nalunod lang yung namatay dito eh. Wala ngang reklamo yung mga kaanak nun na aswang yung pumaslang. Walang masama sa pag-iingat, anak ha. Malay mo totoo. Ito din naman kasing nanay mo nagpumilit eh. Dapat bukas pa ng umaga yung uwi namin dito. Matapos makapag-usap, sinipat-sipat ni Tikong ang bahay ng kanyang kaibigan na si Niel. Dahil naalala nitong sinabi ng ama niya. Maliwanag naman ang lugar gawa ng may banaag doon mula sa isang poste. Nakikita niya si Niel na kasama ang 2 kapatid noon at naglalakad ng mabilis palayo. Sumunod naman kagad si Mang Lazaro. Rinig noon ni Tikong na kumalampag ang pintuan, na para bang kinandado. Naglalaro sa isip ni Tikong noon kung bakit nasabi ng tatay nito na lilikas sila. Hanggang sa ilang saglit pa ay may 2 taong bumisita sa bahay nila Tikong. Kilala ito ng kanyang mga magulang. Tagalungsod. May dala-dala pang mga itak. Nasa hustong edad na mga ito na kung titingnan ay para ba umanong mga sanggano. Nagtanong yon kung saan madalas nagpapakita ang aswang sa kanila. Siyempre, nagulat ang pamilya nila. Halata sa mga ito na hinahanap ang aswang na yon. Hanggang sa nagsalita ang tatay ni Tikong noon. At ang sabi, doon daw sa Bungarolan o Bakawan sa kabilang parte ng lugar.
malapit sa dagat. Hindi naman nagtagal ang dalawang taong yon. Umalis kagad. Sobrang babagsik kong kumilos sumano. Yun bang parang maangas? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Tay? Wala namang detalye sa kung saan namamataan yung aswang dito ah. Tsaka, sino ba yung mga yun? Hindi kagad sumabat ang ama. Nakatitig pa ang Tatay Danyo sa mga dayo. At kita sa mukha nito ang pagiging aligaga. Matador sa merkado yung isa. At Pedro ang pangalan nun. Yung isa, apo ni Mang Ernesto na dating albularyo dito na matagal lang namatay. Si Juancio. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng taong yan. Basta, hindi mapagkakatiwalaan si Juancio. At yung patungkol sa aswang, kumpare ko na din na nakapagsabi. Doon banda sa kanila namamataan lagi. Hindi na nagsalita pa si Tikong. Nakatanaw lamang siya sa mga dayo habang patungo na ito sa bahay ni Laniel. Nagtataka nga siya noon kung saan dumaan ang mga ito gawa ng sa likod ng bahay nila nagmumula. Naisip ni Tikong na baka sa punong ito dumaan dahil maputik ang mga paanon. Hanggang sa huminto daw yun sa bahay ni Laniel. Parang may inuusisa. Bumunot pa umano ng itak yung matador sa merkado. Tapos ay gumilid sa bahay ni Laniel. Sa mga sandaling ito, ang mga magulang ni Tikong na nasa kusina na. Siya na lamang mag-isa doon sa tugkaran ng bahay nila. Hindi niya lubos maisip kung bakit parang sobrang agresibo ng dalawang dayo nang mapadako sa bahay ni Laniel noon. Dahil sa pagkabagabag ay tinungo yun ng binata. Masuri niyang tinitigan ng kinikilos na mga ito habang papalapit. Hanggang sa nakarating siya sa bahay ni Laniel. At doon, nakita niyang galit ang mukha ng apo ng albularyo. Nang makita pa siya nito, sinita si Tikong. Ang sabi, umuwi daw si Tikong noon dahil may aswang sa lugar. Anong aswang Wala namang aswang dito. Bahay ito ng kaibigan. Biglang naudlot sa pagsasalita si Tikong nun. Nang mapansing may mabilis na gumapang sa likod ng bahay. Tumakbo ito ng pagkabilis-bilis ng makababa sa ibas na palaisdaan. Para umanong hindi nakasayad sa lupa ang mga paa nito. Dapat nakalubog yun. Gawa ng malambot ang putik sa ibas na fish pond sa tabi ng bahay ni Laniel. Juancio, yun oh! Nakita ko na! Tumatakas! Sigaw ni Pedro. Mabilis na umalis ang dalawang yon. Binaybay nito ang pilapil patungo sa kung saan tumakbo ang nakita ni Tikong. Naguguluhan ang binata sa mga sandaling ito. Kung hindi siya nagkakamali, aswang ang nakita niyang yon. Hindi pangkaraniwan ang pagtakbo nito. Pero ang tanong, bakit nagmumula yon sa likod ng bahay ni Laniel? Naisip ni Tikong na hindi naman pwedeng membro ito ng pamilya ni Laniel dahil nakita niya namang lumika sa mga ito. Hanggang sa naalala niya mga sinabi ni Niel sa kanya noon na may aswang na pumupuslit sa likuran ng bahay nila. Baka ito ng aswang na tinutumbok ng tatay ni Niel noon. Ilang saglit lang, bumalik si Juancio at Pedro. Sinubukang halongkatin ang bahay. Kitang-kita ni Tikong kung paano puwersa ng pintuan. Pero hindi ito mabuksan-buksan. Hanggang sa dumating ang Tatay Danyo. Sinita ang mga dayo kung bakit umano pinapakialaman ang bahay ng kaibigan nila. Duda ako. Dito nakatirang aswang. Maraming bakas dito. Wika ni Juancio. Ano bang pinagsasasabi niyo? Mababait na taong nakatira dyan. Umalis na kayo dito. Kung magparatang kayo, sagad. Mas kilala namin ang nakatira dyan kumpara sa inyo. Muling pagsita ni Tatay Danyo.
Sumabat naman itong si Tikong at ang sabi pa, totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Mababait ang nakatira dyan pero umalis nga lang ito dahil parang may problema. Ay naman kay Wansyo, sila daw ang bahala. Basta duda silang aswang ang nakatira sa bahay na yon. Dito daw nagmumula ang aswang na nasipatan nila kanina. Nakita ko din naman po yun pero umalis kanina pa yung mga tao dyan. Muling pagsabat ni Tikong. Hinila siya ng kanyang tatay. Sinita, pinauwi. Umalis naman yung mga dayo pero bago pa mangyari yun, ay muling nagbigay babala ito. Aswang umano ang nakatira at mag-iingat umano sila noon. Bumalik na sa bahay si Tata Danyo. Ang sabi pa nito, magaling ang albularyong lolo ni Wansyo. At alam niyang bihasa din ang apo nito pero balita noon na isa itong magnanakaw kaya wala siyang tiwala. Baka namaratang lamang umano para makapangloob ng bahay noon. Dito na napagtanto ni Tikong ang mga sinabi ng kanyang ama kanina na hindi mapagkakatiwalaan si Wansyo dahil may abilidad pala ito. Abilidad sa pagnanakaw. Pero hindi maalis-alis sa isipan niya yung aswang kanina. Pwedeng nagkataon lamang yon dahil madalas siyang napapadaan sa lugar. At sa mga sandaling yun pa talaga nagpakita ang nilalang. Kung saan naman naroroon ang mga dayo. Aminado si Tikong noon na kahit pinabulaanan na ito ng kaibigan niyang si Niel. Dahil ang tatay nga lang nito ang nakakita. Naniniwala naman si Tikong dito. Totoong may aswang nga sa likod ng bahay ng kaibigan niya. Kinabukasan, inusisa niya ang bahay pero wala pa rin sila Niel noon. Maging ang tatay nito ay wala din. Yung alimango na nakuha nila ay naroroon pa rin sa tapayan at hindi nagagalaw ito. Kung kaya't dinala na lamang ito ni Tikong sa bahay nila. Nang tanungin siya ng ama kung bakit may dalang alimango, ang sabi niya, mga nakuha daw nila ito ni Niel noong nakaraang linggo at nilaming lang. Ang nilaming, termino ito sa Bisaya na kung saan parang fasting ito sa mga hayop. Ilang araw ding hindi nagpapakita sila Niel. Hanggang sa umabot na lamang yun ng isang linggo pero wala talaga. Hanggang sa isang gabi nun, hindi makatulog si Tikong. Hindi niya alam sa sarili kung bakit hindi siya mapakali. Napakaalinsangan at may kakaiba pang amoy nun. Kaya naman lumabas si Tikong. Pinili nitong dali ng banig at unan sa kamalig nila sa tabi ng palaisdaan. Doon siya tumambay at kung sakaling antukin, ay doon na rin niya piniling matulog. Yun nga lang talaga. Mas lalo umanong lumala ang kakaibang amoy sa labas nun. Para bang dugo ng isda itong nabulok na pagkalansa-lansa. Malansa naman sa lugar nila dulot ng malapit nga ito sa fish pond pero hindi ganun kalala katulad na lang ng gabing yon. Pero nanatili pa rin siya doon. Kumpara naman sa loob ng bahay na maliban sa napakabahong amoy, mainit pa. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig siya ng alingas-ngas ng yero. Tapos nagkaroon ng kalampagan ng kawayan. Doon niya ito narinig sa bandang tirahan nila Niel. Pagsipat ni Tikong doon, nakita niya ang kaibigan na nagbukas pa ito ng ilaw tapos umakyat ng bahay. Natuwa si Tikong. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ng kaibigan. At nang makalapit, tinawag niya ito. Lumabas naman si Niel noon pero napasimangot ang mukha ni Tikong. Gawa ng mas lumala pa ang napakabahong amoy na para bang galing ito sa tirahan nila Niel. Ang bantot naman dito. Parang ditong galing yung baho sa bahay niyo nang kumakalat sa lugar. Mga isda na naiwan sa bahay.
Nabulok. Nandyan sa taas oh. Iniligpit ko na. Paliwanag ni Niel nun. Tiniis na lamang ni Tikong ang amoy. Kahit sobrang sangsang. Inalintana niya na lamang ito. Dito na nagtanong si Tikong kung saan ba umano pumupunta itong pamilya nila Niel. Nakita ni Tikong na parang malungkot ang mukha ng kaibigan. Matapos niya makapagtanong. Umupo ito sa hagdan nun. Kasi Tikong, Kwan, nagsinungaling ako sa'yo. Ang totoo, rebelde si tatay. Totoo yung hinala mo sa amin dati. At ito din yung dahilan kung bakit hindi kami napalikas sa bundok at lumipat dito. Tinutugis ngayon yung tatay ko. Napag-alaman kasi kung saan kami nananahan eh. Ganun ba? Noon pa man duda na ako eh. Wala naman sa akin yun, Niel. Alam ko namang mababait kayo. Sino yung tumutugis? Mga sundalo ba? Ayon naman kay Niel. Kapwa umano rebelde. Pero nabibilang sa kabilang panig. Hindi daw mga sundalo. Napatangulang si Tikong at matapos nun, siniwalat niya na ang nangyari noong araw na umalis ang kaibigan. May mga dayo umano na dumating pero hindi rebelde. Kung hindi mga tao lang. Hinahanap nito ang aswang na namamataan sa lugar nila. Tapos dito pa umano sa bahay nila Niel pumuslit dahil aswang umano ang nakatira nun. Nagkataon nga din ang mga sandaling yon na may nakitang aswang si Tikong na bigla na lang tumakbo at nagmula ito sa likuran ng bahay. Hinabol nga ng mga dayo pero hindi naabutan. Ganun na lang ang pagkagulat ni Tikong sa mga sinabi ni Niel. Yung aswang daw na yon ang tumutugis sa kanila. Rebelding aswang umano yon. At ito ang nagpapakita sa lugar na siya namang namamataan ng mga tao. Marami umano ang mga yon. Hindi lang nag-iisa. Ano? Totoo ka ba dyan, Niel? Ibig sabihin, binagat talaga yung tatay mo nun? Tapos sinusundan kayo dito? Kaya palang dami mong alam sa mga aswang animal ka. May kalaban pala kayo na hindi lang rebelde ha. Aswang. Oo, Tikong, totoo yun. Hindi ko lang masabi sa'yo ng diretso kasi natatakot ako na baka mabulabog yung lugar eh. Marami ka pang dapat malaman patungkol sa amin. Pero hindi ko kayang sabihin yun. Pasensya ka na. Hindi na lang nagbigay komento pa si Tikong. Wala naman siyang dapat pang sabihin nun. Literal. Kinukubli talaga ang pagkatao ng isang rebelde. Bukod pa dyan, nalaman na niya ang katotohanan. At malamang, napagkamalang aswang itong pamilya nila Niel noong mga dayo dahil doon sa aswang na laging pumupuslit sa kanila. Umalis din si Niel nun. Hindi ito nagtagal. Ang pabaon na lamang ni Tikong dito ay ang katagang mag-iingat. At sana'y bumalik sila. Pagka-uwi ni Tikong sa bahay ay hindi niya alam na gising pala ang kanyang tatay sa mga sandaling ito. Katulad niya, hindi din ito nakatulog. Na makita si Tikong ng ama, sinermonan ito ng sinermonan at tinanong kung bakit lumabas sa kailaliman ng gabi. Walang iya ka talagang bata ka. Mabuti at walang nangyari sa'yo. Saan ka ba galing? Hindi naman nagsabi ng totoo si Tikong. Ang dinahilan niya ay naroroon daw siya sa kamalig nila sa tabi ng palaisdaan. Gawa ng hindi siya makatulog dahil bukod nga sa sobrang baho nun, ay mainit sa paligid. Kung sa bagay, wala kang alam sa mga aswang anak. Ang amoy na yon, galing yun sa aswang. Kapag may aswang sa paligid anak, yun ang mararamdaman mo. Maalinsangan at makakaamoy ka na mabaho. Yan ay kapag nasaan yung aswang sila. Parang matatawa nga daw noon si Tikong dahil alam niya naman na hindi totoo yun. Ipinaliwanag sa kanya ng kaibigan na ang amoy na yon ay galing sa nabulok na isda sa bahay nila Niel.
Pero hindi na siya nagsalita pa. Nakikita niya kasing galit na galit ang kanyang ama at baka madakukan pa siya nito. Nagtungo na lamang siya sa silid niya noon at natulog. Kinabukasan, hindi nagtapos ang sermon mula sa kanyang ama kung kaya naman inamin na ni Tikong katotohanan para tumahimik na ito. Walang aswang kagabi, tay. Maniwala kayo sa akin. Nakita kong umuwi si Niel pero umalis din kaagad. Parang may kinuha lang. Yung baho galing po sa kanila. Nabubulok na isda lang yon. Nandun ako kagabi. Ay basta. Ganun ang amoy ng aswang. Hindi ako nagbibiro, Tikong ha. Teka, kamusta si Niel? Nasaan na kamo sila ngayon? Ano bang problema nila? Hindi ko alam kung nasaan sila pero tama ka, tay. Rebelde nga, tay. Diba ikaw na rin yung nagsabi sa akin noon na huwag kumpiyansa at baka bagong lipat mga rebelde. Tama ka dun. Pero yung tatay lang po, si Mang Lazaro lang yung rebelde. Tinutugis ngayon kaya umalis kasama yung mga anak. Tapos tay, yung tumutugis daw sa tatay niya, kapwa rebelde pero aswang. Diba nasabi ko naman sa'yo na may nakita akong aswang nung dumating dito yung apo ng albularyo? Sabi ni Niel, yun daw yung tumutugis sa tatay niya. Yung aswang na yun. Marami daw yun ayon kay Niel. Kaya siguro napagkakamalang aswang dahil sa mga tumutugis sa tatay niya. Paglilinaw ni Tikong noon para maliwanagan ang kaisipan ng kanyang ama. Agad namang naniwala si Tatay Danyo. Ayon pa dito, kaya pala nakakita siya minsan ng taong nakatambay sa likod ng tirahan nila Niel. Posibleng yun ang tumutugis na aswang. At posible ding ito ang nagpapakita at namamataan ng mga tao sa lugar. Aswang pala'y nasa likod ng bahay nila Niel at hindi tao. Kaya pala minsan nakakaamoy ako ng baho ng aswang eh. Kagaya na lang kagabi. Ngayon alam ko na. Kaya pala nung dumating sila saka pa lumaganap yung aswang dito. Bueno anak, wag mo ipagsasabi sa iba ito maging sa nanay mo ha. Magiging magulo. Lalabas na hinahayaan lang natin ang nangyayari. Pagagalitan tayo ng mga tao dito. Hayaan na lang natin sila Niel. Problema nila yun pero depensahan natin sila sa oras na bumalik dito yung matador at ang apo ni Mang Ernesto. Marami pang araw ang lumipas. Inaantay talaga ni Tikong na makabalik ang kaibigan. Habang nangyayari naman yun, paulit-ulit na dumadalaw ang apo ng albularyo. Sinisita naman ito ng Tatay Danyo. Kung ano ba o manong pinupuslit sa lugar wala namang aswang nun. Pinaliwanag din ni Tatay Danyo kung bakit napagkadiskitahan ng mga ito ang pamilya. May ilang pagkakataon kasi na napapadaan umano ang aswang sa kanila banda. Lagi itong nakikita ni Tatay Danyo malapit sa likod ng tirahan nila Niel noon. Baka napagkamalan lang umano ang pamilya nila Niel. Ang sabi naman ng apo ng albularyo, kung gayon pala umano, ay totoong aswang ang nakatira. Kung may pumupuslit sa lugar na yon. Totoong aswang ang mga nakatira sa naturang bahay. Ayon naman sa pagsabat ni Tatay Danyo bilang pagdedepensa, yun din daw ang hinala niya pero napatunayan niya na hindi. Dahil matapos umalis ang nakita niyang aswang sa may likod, ay naroroon sa kusina ang pamilya. Kumakain ang mga ito. Pero hindi talaga umano naniniwala si Juancho. Giniit nitong aswang ang namamahay. May karunungan umano siya at dahil dito ay ramdam niya yung presensya ng nilalang na yon. Hindi na lamang pinagtuunan ng pansin nila Tikong ang mga dayo. Hanggang sa umabot yun ng 1 buwan. Umugong ang balitang nakapatay umano ng aswang itong apo ng albularyo na si Juancho. Sa bukiran umano ng pagadian yon, na kung saan naaktuhan ni Juancho ang aswang na kumakain umano ng baboy ramo. Meron pa umanong ibang aswang na naroroon, pero nakatakas sa mga ito. Sinunog daw ni Juancho ang labi,
dahil may kakayanan ng aswang na mabuhay kapag hindi sinunog at pugutan ito ng ulo. Hinayaan na lamang nila Tikong ang kwentong yon, totalay malayo namang lugar. At malamang, may iba nga talagang aswang ron. Mula noon ay hindi na bumibisita ang dalawang dayo sa lugar nila. Wala na rin namamata ang pagpapakita ng aswang. Bahagyang naging kampante ang mga residente. May pangilan-ngilang kumpiyansa na sa pagbalik sa kanilang mga nakagawiang buhay. Si Tikong Dinon, hindi na sinisita ng kanyang mga magulang. Wala naman na kasing pagpaparamdam noon ng aswang. Umabot yun ng 3 buwan. Tahimik at payapa ng lugar. Hanggang sa isang gabi noon, bumalik si Laniel. Kasama nitong 2 kapatid, na pangalanan na lamang nating sina Edgar at Sansan. Babae at lalaki ang mga yon. Agad-agad binisita ito ni Tikong. Kinamusta niya. Pero malungkot na balita ang bumungad sa kanya noon. Patay na umano ang tatay nila. Pinatay umano ito ng rebelding aswang. Hindi na daw kasi nakabalik sa pinagtataguan at napag-alaman niyang nasawi dahil na rin sa mga kapatid niya noon. Sila umano ang nakasaksi sa mga nangyari. Tinanong ni Tikong kung ano ang mga nakita ng mga kapatid ni Niel pero hindi kumibo ang mga ito. Umiyak na lamang ang mga yon. Hindi ko alam. Sobrang bait naman ng tatay. At saka wala siyang inaargabyadong tao. Namumuhay lang kami ng normal. Hindi ko alam kung bakit may galit sa amin. Nakakabanas. Minsan naiisip kong mas mabuti pang maging marahas eh. Para na rin may dahilan kung bakit may galit sa amin yung mga tao. Napakunot-noo si Tikong sa mga puntong yon. Parang sobrang lalim ng mga hugot ng kaibigan. Pansin niya rin parang lumilis ang pananaw niya sa pangyayari. Bakit sinabing walang inaargabyadong tao samantalang rebelding aswang naman ang kalaban? Bukod pa dyan, ang katagang maging masama para may dahilan na may magalit sa kanila. Kung kaya naman napatanong noon si Tikong kung ano ba ang punto ni Niel. Wag mo nang isipin yun. Siguro masyado lang akong pagod, Tikong. Bagamat may mga katanungang naglalaro sa isipan ni Tikong, binaliwala niya lamang ito. Nakiramay na lamang siya noon at hindi niya na pinunapa mga bagay sa likod ng pangyayari. Nasa estado ng paghihinagpis ang kaibigan, kaya naisip niyang damayan ito para kahit papano makausad kagad. Araw-araw, bumibisita si Tikong sa tirahan ni Laniel. Malaki ang pagbabagong napapansin niya dito. Hindi na gaano nagsasalita. Lagi itong wala sa bahay. Ang naaabutan niya lang noon ay ang mga kapatid nito. Tinatanong niya ang mga kapatid kung saan nagpupunta si Niel pero ayon kay Sansan, hindi daw nila alam. Basta umuuwi umano yon. Umaga na. Nagkaroon ng hinala si Tikong. Naiisip niyang baka si Niel planong gumante sa pumatay sa kanyang ama. Dahil dito ay sinubaybayan niya ang kaibigan sa lahat ng sandali. Nakakaligtaan na noon ni Tikong ang mga sariling gawain sa bahay dahil nakatuon na ang atensyon niya sa kaibigan. Kada gabi, nakikita niyang umaalis nga ito pero hindi siya lumalapit para tanungin. Bagos, plano ng sundan yon. Hanggang sa isang hapon nun, pasimpleng tumambay si Tikong sa kamalig nila. Nakikita niya si Niel mula roon na kinakausap ang mga kapatid nito sa kusina. Alam ni Tikong na mamaya lang, aalis na naman ito. Kinagabihan, habang nakapuslit sa kamalig si Tikong, ganoon na lang ang pagkagulat nito dahil nakakita siya ng tao sa likod ng bahay ng kaibigan. Nakadapa.
Alam niyang aswang yon. Kinakabahan si Tikong. Naiisip niyang baka bumisita ang rebelding aswang na pumatay sa ama nito. Natakot man, pero nilabanan ni Tikong ang pangamba. Nagsisisigaw siya noon na may aswang umano sa likod ng bahay ni Daniel. Mag-iingat ang mga ito. Pero sa mga sandaling yun ay bigla na lamang umanong naglaho ang nakikita niyang imahe. Para itong bula na nawala na lang. Matapos ng isang pagpiyok, kasunod naman nun, ang napakabahong amoy na waribay pamilyar sa kanya. Kasama din ito ang pag-alinsangan ng paligid. Naalala niya kaagad ang sinabi ng kanyang ama na ito ay presensya at amoy ng aswang. Hindi natakot si Tikong. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Daniel noon. Sinipat niyang silid. Naroroon ang dalawang kapatid nito. Wala si Niel. Di ba narito lang yung kuya niyo? Nasaan na siya? Sabi ni Tikong habang nakadungaw sa may hagdan. Ay naman kay Sansan. Umalis daw hindi pa gaano matagal. Mga ilang sandali lang ang paglisan nito bago pa dumating si Tikong. Ano? Hindi ko naman siya nakitang umalis May aswang dyan sa likod ng bahay niyo. Baka balak pa kayong patayin. Asan na ba tong si Niel? Sa mga puntong yon, hindi niya nalang iniwan ang dalawang kapatid ng kaibigan. Nababahala siya. Nagtangkil siya ng itak noon at binantayan ng bahay. Pero ang sabi ni Sansan, hindi na daw sila kailangang bantayan. Wala umanong mangyayari sa kanila. Anong wala? Maliliit pa kayo. Anong magiging panglaban niyo sa aswang? Isara niyo yung pinto at bintana. Mungkahi ni Tikong. Doon siya sa may kusina. Buong magdamag siyang nakatoka doon. Hindi naman siya hinanap ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng madaling araw ay bigla na lamang sumulpot itong si Niel, na siya namang halos ikasigaw pa ni Tikong noon sa pagkagulat. Paano ba naman kasi? Nagmumula lamang ito sa kanyang gilid. Anak ka nang, huwag ka naman manggugulat. Saan ka ba galing? Teka Tikong, ba't narito ka sa bahay? Kakarating ko lang. Ano bang ginagawa mo dito? Sinabi naman ni Tikong ang mga nasilayan niya pagkatapos umalis ni Niel. May aswang umano sa likod ng bahay. Sinermo na niya pa ito. At ang sabi ay huwag panay alis dahil baka patay ng kanyang mga kapatid. Kagabi pa ako naritong animal ka para bantayan niya mga kapatid mo. Saan ka ba dumaan? Hindi naman kita nakita sa labas. Huwag mo namang iwan yung mga kapatid mo. Saan ka ba kasi pumupunta? Huwag mong sabihin gumaganti ka sa rebelding pumatay sa tatay mo. Sinabi naman ni Niel na dyan lang siya sa may pilapil dumaan. Baka umano siya hindi napansin ni Tikong noon. Hanggang sa ganun na lang ang pagtataka ni Tikong. Dahil nang magawi ang kanyang tingin sa mga kamay ng kaibigan, may bahid ito ng dugo. May tilagsik pa nga umano sa damit nito. Ba't may mga dugo ka? Hindi kagad nakapagsalita si Niel. Nawari ba'y nag-iisip pa ito sa kung anong sasabihin. Makikita kasi sa mukha ang pagiging aligaga nito. Gumaganti nga ako. Tama ka ng hinala. Napalaban ako kagabi. Mabuti na lang nakatakas ako. Galing tong dugong to sa aswang. Sinaksak ko kasi ng kutsilyo pero marami sila Napatulala si Tikong nawari ba'y hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng kaibigan. Tinitingnan niya ang mga mata kung nagsisinungaling ba ito. Pero hindi naman daw kaduda-duda. Kaya ayon, naniwala na lamang siya rito. Pero tinanong niya kung saan niya sinaksak ang naturang aswang. Ay naman kay Niel, doon lamang daw sa liblib ng Bonifacio. Sa gabi-gabi niyang pagmamasid ay doon daw niya namamataang pumupuslit ang rebelding nilalang na yon. Napatay mo ba? Tumango si Niel.
Ay, payapa na dapat kayo eh. Hanggang sa masid na lang siguro yung aswang dito. Tapos hinamak mo pa talaga. Paano kung gumanti naman yun? E di pati mga kapatid mo damay. Hindi ka talaga nag-iisip. Huwag kang magdramatikong. Ninervyos naman ako sa'yo eh. Alam ko yung ginagawa ko. Hindi ako nakilala ng mga kasama nun. Basta alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka na sa inyo. Ako na bahala dito. Umuwi na lamang noon si Tikong pero sa mga puntong yon. Labis-labis siyang nag-aalala. Tama ang duda niya na gumaganti nga si Niel. Nababahala siya noon dahil pinalala lamang ng kaibigan ng sitwasyon. Pero nagtataka siya kung paano napatay ng ganon kadali ang aswang. Sa pamamagitan lamang ng patalim. Nagalangan na tuloy noon si Tikong kung lalapit pa ba siya sa kaibigan o hindi na. Kasi posibleng madamay siya eh. Ang masaklap pa dyan, pati ang kanyang mga magulang, baka madawit na rin. Kinabukasan, habang tulog pa noon si Tikong dahil nga sa napuyat ito, nagising na lamang siya dahil sa ingay ng kanyang ama. Pagsipat niya sa sala, naroon ang nanay at tatay niya. Nagulat si Tikong dahil paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang tatay na namatay umano ang matador sa merkado. Natagpo ang patay ito sa bukiran ng Tangob. Hindi na umano may itsura, para umanong binalahura ng halimaw. Kasama pa umano si Wancho nito pero naghiwalay sila ng may namataang aswang. At doon, sa hindi malamang dahilan, ay inatake na lamang bigla ang matador at hindi na naabutan ito ni Wancho. Binagat sila ng aswang. Sobrang bagsik daw sa narinig ko eh. Sinubukan nilang patayin pero ayun, yung Pedro yung nadali. Parang gumaganti ba sa napatay nila Wancho sa bukiran ng Pagadian. Sumabat naman noon si Tikong. Ayon sa binata, nakilala ba umano nila Wancho ang aswang at nalaman kung saan nakatira? Hindi ko alam. Nagkagulo na daw dun eh. Si Wancho walang ibang nasabi maliban na lang sa naabutan ng kasama niyang patay na. Nagsasabay sa isip ni Tikong noon ang kaganapan. Ang pagganti ni Niel doon sa rebelding aswang at ang pagkamatay naman ng matador. Na posibleng pagganti ito ng kaanak ng aswang na napatay doon sa bukiran ng Pagadian. Sa bukirang Bonifacio ang kay Niel, habang sa kanlurang bukiran naman ng Tangob kung saan namatay naman itong Pedrong ito. Nasa magkakaibang lugar ito nangyari. Unang bungad para magkakatugma. Pero napagtanto ni Tikong na nasa ibang lugar nangyari ang pagganti ni Niel sa pumatay sa kanyang ama nun. Ito lang ay base sa kanyang pananaw at hindi din siya sigurado. Gulong-gulo man pero isinantabi niya ang kaganapang pagkamatay ng matador. Mas matimbang sa kanyang kalagayan ni Niel. Hindi na nga pinuntahan pa ni Tikong ang tirahan ni Niel pero hindi siya tumitigil sa pagmamasid-masid nun. Hindi na daw umaalis itong si Niel. Sa isip-isip ni Tikong, baka nabahala na din ito kaya binabantay ng mga kapatid nun. Isang gabi, habang nakatoka ulit ang binata doon sa kamalig para magmatsyag, nakaamoy na naman siya ng sobrang baho. Ganun na ganun pa rin na may halong pagiging maalinsangan. Tinatanaw niyang likod ng bahay nila Niel at baka may pumuslit na namang aswang pero wala naman siyang nakikita. Patagan ang likod ng bahay nila Niel at hindi madamo, kaya kung may tao man o aswang, makikita ito sa bandang tirahan nila Tikong. Wala siyang nakikita, pero natatanaw niya si Niel sa kusina. Ilang saglit na ngayon umiga sa papag si Tikong. May papag dun sa kamalig nila. Pero naroroon pa rin umano ang napakasangsang na amoy. Kinakabahan man pero nakikiramdam din siya nun. Nakatagilid ito at nakabaling ang paningin niya
sa bahay ng kaibigan. Ilang minuto pang nakalipas, napagtanto niyang ang nakikita niya sa tirahan ng kaibigan. Hindi si Niel. Yun ang kapatid nitong si Sansan. Napagkamalan niya lang dahil ang suot na damit. Damit ni Niel nun. Pero hindi na niya yun pinagtuunan ng pansin dahil baka nasa taas lamang ito ng bahay. Hanggang sa ganun na lang ang pagtataka niya. Dahil bigla na lamang may lumitaw sa bintana nun. Anino ito na lumundag pababa at patungo sa likod ng bahay. Bumangon si Tikong. Kumakalabog noon ang dibdib niya. Baka nakapasok ang aswang sa bahay ng kaibigan nang hindi namamalaya nun. Nakikita niyang nakatuwad ang imahe sa likod ng bahay. Nakaharap ito sa nagliliwanag na buwan, na kung saan kasisilip pa lamang sa mga sandaling ito. Maya-maya pa, kumapang si Tikong. Maigi niyang pinagmasdan ito hanggang sa nakita niyang lumabas ng bahay si Sansan at lumapit doon sa hinihinala niyang aswang. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Yumakap si Sansan dito. Pagkatapos nun, bigla na lang bumaba ng fish pond yung nilalang at mabilis na tumakbo na para bang hindi sumasayad ang mga paa nito sa putikan. Tila ba tumataliwas lahat ng kanyang pananaw patungkol sa kanyang kaibigan. Kung hindi siya nagkakamali, ang nakita niya, walang iba kundi si Niel. Ito yung tumakbo ng mabilis at naglaho ng mapadako sa may bakawan. Nakatulala noon si Tikong. Namumuo sa kanyang diwa na lahat ng pangyayari ay magkakaugnay. Hindi niya naman sinabi sa kanyang tatay ang mga nasilayan niya. Bagkus ay pinili niyang ilihim yon. Pero tinubuan na ng takot si Tikong sa kanyang kaibigan. Hindi siya natulog noon at kahit sobrang kilabot, pinili niyang labanan ito. Lumapit siya sa bahay. Doon siya banda sa may nakataob na bangka pumuslit. Nagtago siya ron. Pero ang lugar na yon ay mas malapit at mas malinaw na sa kanyang mga mata. Ang figura ng bahay nila Niel. Umabot yun ng madaling araw, Sir Seth. Masahol pa sa nakadroga itong si Tikong. Hindi siya nakaramdam ng kahit konting pagkaantok. Ultimong ibaling sa ibang paningin. Hindi niya ginawa. Nakatirik lang ito sa kinaroroonan ng bahay nila Niel. Hanggang sa muli niyang nakita yung imahe sa may likod. At muli niyang naamoy ang napakabahong samyo. Eto na. Aswang nga. At tama siya ng hinala. Naglakad ang imaheng yon at noong tamaan ng liwanag ito, nanlaki ang mga mata ni Tikong. Kitang-kita niya ang nakakapangilabot na itsura. Maitim. Mahaba ang kamay at paa. Tapos yung muka ay masahol pa sa nakasimangot na aso. Ilang saglit lang, para bang inuunat nito ang katawan, tapos ay unti-unti umanong nagpusturang si Niel. Nakahubad pang itaas yon. Uminom ng tubig sa kanilang tapayan. Nakakabaliw isipin. Kagaya ng nabanggit, tumaliwas talaga ang pananaw niya sa puntong yon. Hindi rebelde ang nasa likod ng bahay. Hindi rebelding aswang. Kundi yun lang ding nakatira doon. At malamang, yung nakita niya noong unang dalaw ng mga dayo. Tatayo ni Niel. Maaring umalis ito pero bumalik para usisain ang presensya ng mga dayo na gusto nang pasukin ang bahay.
Ano ba itong nakain ni Tikong? Bigla na lang siyang tumayo nun. Bumuntong hininga at naglakad patungo sa mismong tirahan ng kaibigan niya. Maging siya noon ay nagtataka sa sarili. Para umanong nawala ang kanyang ulirat. Siguro ay dahil ito sa pagnanais na matuldukan na ang lahat ng gumugulo sa kanyang isipan. Kaya siya lumapit nun. Na makita naman siya ni Niel. Nagulat pa ito. Ang sabi ay ano ba umanong sadya ni Tikong sa ganoong oras? Diretsuhin mo ako. Sinungaling ka. Ipinaglaban ka namin ng tatay ko pero ngayon alam ko na kung ano ka. Isa kang aswang. Hindi ako bulag sa mga nakita ko. Kagabi pa kita sinusubaybayan. Napanganga si Niel nun. Hindi nakagalaw na wari ba'y nakatirik na kandila. Lumapit si Tikong sa kanya. Basta, halong pagtataka, galit at pagkatakot ang nararamdaman ni Tikong. Pero hindi siya nagpapatinag sa anumang nararamdamang yon. Nagsalita si Niel, pero kasabay nito ang pangilid ng mga luha sa mata. Umupo pa yun sa hagdan at doon niya ipinaliwanag ang lahat. Ayon kay Niel, oo, mga rebelde sila. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit sila lumikas at napadako sa lugar. Ang dahilan umano, tinutugis ang pamilya nila ng grupo ng mga albularyo. Doon daw sila sa bukiran ng Pagadian noon naninirahan. Yung kwento umanong nabanggit ni Tikong noon na may pamilya ng aswang na nakatira sa Pagadian. At lumikas. Sila umano yun. At yung nanay niyang napatay. Hindi daw ito namatay sa malalang sakit. Bagkos ay walang awang pinagtatataga ng mga albularyo hanggang sa mamatay. Nagpaiwan kasi sa bayang nanay nila. Binuwis nito ang buhay para mabaling ang atensyon sa nanay. Imbis sa mga anak na kasalukuyan noong tumatakas, kasama ng kanilang ama. Ang naging sanhi umano kung bakit sila tinutugis noon ay ang talamak na nakawan ng mga hayupan sa lugar. Naglipa ng mga kawatan at nagiiwan ng mga labi ng hayop na parang binalahura para ang pagbintangan. Mga aswang. Dito na kumilos sa mga albularyo. Siyempre may taglay na abilidad ng mga ito. Kaya natukoy kung saan sila nakatira. Mariing itinanggi nilang pagkawala ng mga hayop. Wala silang kinalaman dito. Inamin nilang dugo silang aswang pero namumuhay sila ng kagaya ng mga tao. Hindi sila nananalasa. Pero hindi daw naniwala mga albularyo nun. At habang nangyayari ang pag-uusap, napapansin na ng nanay ni Niel na talagang papatayin sila kung kaya naman kaagad na pinalika sa mga anak. Si Mang Lazaro umano noon ang tinamaan ng tigalpo, kaya hindi ito makapanglaban. Bagkos, pinalikas na lamang ito kasama ng mga anak. At dahil nga sa may lupa sila malapit sa lugar nila Tikong, dito sila nanirahan. Ang presensya ng aswang sa lugar ay hindi ito dulot ng mga rebelding aswang na pinagsasasabi ni Niel. Salip, tatay niya ito na gabi-gabing nagmamasid para sa kaligtasan nila. Walang hinamak na tao ang kanyang ama. Ang iniisip lamang nito ay ang kaligtasan nila. Pero hindi maiiwasan na magtutuloy-tuloy ang dilubyo sa pamilya. Naitanim na umano sa kaisipan ng mga tao ang takot sa aswang. Kaya't anumang insidente ang pinagbibintangan mga aswang nun. Malaking problema nila ito. Baka mapukaw muli ang dating nangyari sa kanila. At yun nga, nangyari na nga ito. Nung araw daw na pinalikas sila ng kanyang amang si Lazaro, ang bantang iniiwas ng tatay niya noon ay walang iba kung hindi ang dalawang dayo. Si Pedro na matador sa merkado at ang apo ng banggiitang albularyo na si Juancho.
Yung nakita ni Tikong noon habang nangyayari ang pagbisita ng mga dayo. Tatay niya yun na may kinuha sa bahay nila. Dahil nakalimutan nito ang tangan ng pagiging aswang. Ang tangang yun ay para kay Niel. Baka makuha kasi ito ng mga dayo sa oras na makapasok sa bahay. Doon daw sila sa bukiran ng Bonifacio noon nagtatago. Nagtitiis sa gubat, ulan at init. Inalintana nila ito maiwas lamang ang banta na nakaatang sa kanilang buhay. Naiisip noon ni Tatay Lazaro ang lumaban na lang pero natatakot ito para sa kanyang mga anak. Hanggang sa dumating ang araw na natutunton sila ng dalawang dayo. Dulot na rin ito ni Juancho na napakagaling umano sa mga bakas ng aswang. Kagaya ng kanyang nanay, ibinuwis din ni Mang Lazaro ang kanyang buhay. Makatakas lamang ang mga anak. Pero sa puntong yon, umaalab na sa galit si Niel. Para ba manong wala na silang lugar sa mundo. Parang tinanggalan sila ng karapatang mabuhay. Para mga hayop na tinutugis nun. Kung kaya't oras na raw para lumaban. Kung hahayaan lamang ito, mauubo sila at mas masakit yon para sa kanya. Lalo na kapag ang mga kapatid niya na ang namatay. Gumanti nga si Niel noon. Doon nakapuslit si Pedro at Juancho sa bukiran ng Bonifacio. Laging binabalikan ito ni Niel ron. Naghahanap siya ng pagkakataon para mapatay alinman sa dalawa. Hanggang sa nilinlang niya umano ang mga ito kung kaya nagbukod-bukod ang mga yon. Inunin niya lang matador dahil wala itong karunungan sa tigalpo. Bagkos, ang taglay lamang nito ay ang sapat na tapang. Sinunggaban ito ni Niel. Hindi niya iniwan yun hanggat humihinga pa. Basta habang pinapatay niya ito, inaalala niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Habang nakikinig noon si Tikong, hindi niya namamalaya na tumutulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Ipagpalagay na lamang natin at tumaliwas nga ang kanyang pananaw. Pero bagay lang na nangyari yon. Dahil ikinukubli nila niya ang pagkatao nila at naawa siya ng husto sa mga ito. Totoo naman yon. Naniniwala siyang aswang pero alam niyang napakabubuti ng mga ito. Kahit kailan, hindi niya nakitang gumawa ng pagkakamali itong si Niel. Katunayan, sumasamba pa ito sa Panginoon. Nagpatuloy si Niel sa pagsasalaysay. Dagdag pa nito, ang pinaplano niyang patay ngayon ay si Juancho. Dahil hanggat buhay pa raw ito, talagang tutugisin naman sila. Sa ngayon ay naroroon pa rin sa bukiran ng Bonifacio ito. Ginawan kasi ng mga bakas ni Niel para linlangin si Juancho at isiping naroroon pa rin ang ibang aswang. Alam mo Tikong, itong si Juancho at katropa niya yung nagpalaganap ng nakawan sa lugar ng pagadian eh. Maliban sa bantugan na apo ng albularyo, kawatan din ng si Juancho. Noon pa galit na kami sa kanya. Pero mo, dahil sa nalaman niyang may aswang sa pagadian, nag-iwan siya ng labi ng hayop na parang kinain ng halimaw. Para kami yung pagbintangan. Itong si Juancho din, isa sa mga albularyong tumugis sa amin. Malaking kasalanan ng animal na to sa amin eh. Hindi ka ba nagtaka? Sila lang yung tumutugis sa amin. Bakit? May iba namang taga rito na biyasa din na. Pero bakit sila, di ba? Ibig sabihin niyan, may takot sa amin tong si Juancho kaya gusto niya kaming patayin. Gusto niya kaming ubusin para wala na siyang isiping banta. Mahabang paglilinaw ni Niel noon. Tumatango lamang si Tikong. Patuloy sa pagluha ang kanyang mga mata. Natanaw pa niya noon sa silid ang mga kapatid nitong parang nalipasan ng gutom. Dahil mga balisa at pumayat na rin ang mga yon. Sana maintindihan mo ako kaibigan. Sana atin lang to. Ako nang bahalang magresolba ng problemang to. Langhiya ka, Niel. Siyempre naiintindihan kita. Tsaka anong ikaw yung bahala, tutulungan kita. Dadamahin kita dyan.
Kapag aalis ka, sabahin mo na yung mga kapatid mo. Tapos sasamahan kita. Kaibigan kita eh. Hibang ka ata eh. Ang yabang mo nang magsalita. Patayin yung mangyayari, Tikong. Huwag kang hangal. Pagpuyo sa inyo ha. Pagdudumili ni Niel noon. Pero buo na ang pasya noon ni Tikong. Pinanindigan niyang tutulungan niya si Niel noon. Napapaisip din siya na kriminal at kawatan nitong si Juancio. Nararapat lamang umanong mamatay ito. Sa ayaw at gusto ni Niel, sasamahan niya ito. At kapag tumanggi, talagang magkagulo dahil ibubunyag niya ang pagkatao ni Niel kapag nagkaganon. Pahamak ka talaga. Sige na nga. Bunso, Sansan, doon muna kayo manatili sa bahay nila Tikong mamayang gabi ha. Ay teka, baka magtaka yung mga magulang mo. Bakit Niel? Sasabihin mo ba yung totoo? Siyempre magsisinungaling ako. Pasakayin mo lang yung mga kapatid mo. Katulad ng pagtago sa pagkatao mong walang hiya ka. Nabunga ang planong yon. Hindi alam ni Tikong kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na damayan ng kaibigan. Kahit alam niya namang napakadelikado. Siguro ay labis lamang siyang tinamaan ng awa dito. Kaibigan niya si Niel. At kung anong hinanaing nito. Damang-dama niya umano yon. Kinagabihan, ipinagpaalam ni Tikong noon sa kanya mga magulang na iiwan muna sa bahay nila ang mga kapatid ni Niel. Aalis kasi si Niel noon. Sasama siya dito. May pupuntahan lang at kinakailangan ni Niel ng kakibat. Ano? Teka, ba't ka naman sasama? Alam mo namang namimiligro sa mga rebelde ang pamilya nila. Di ba nga namatay ang tatay niya dahil dito? Sobrang drama mo naman tay. Diyan po kami sa Bakawan. Wala nang bang tatay. Hindi na sila tinutugis. Wala yung tatay nila kaya hayaan mong damayin ko naman yung kaibigan ko. Papandawin lang namin yung lambat. Ano ka ba? Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo, Tikong ha? Nakikita ko sa mga mata mong nagsisinungaling ka. Bibigyan kita ng ilang oras. Kapag hindi ka bumalik, susundan na kita sa Bakawan. Matapos lang makapagsalita ng ama, kaagad nang umalis si Tikong noon. Tangkil nitong itak at nakaabang sa kanya si Niel sa may pilapil. Bali dire-diretso ng lakad na yon. Nang makalapit si Tikong sa kaibigan, napasimangot ang mukha nito nang sumambulag sa kanya yung napakabahong amoy. Kaagad itong nagreklamo. Lana ko yan. Balilana ng tatay ko. Kabalat sa bulag, Tikong. Gusto mo bang magpahid din? Nako, lalakas ka ng konti. Magpahid mo mukha mo. Malay mo maging aswang din ako. Paano kung biglaan na lang nahati yung katawan ko? Di ba ganyan yung manananggal? Nagpapahid din? Loko ka. Hindi totoo yung manananggal. Wakwak siguro posible pa pero manananggal. Walang aswang na ganun. Kwentong pinapalala lang yun ng mga marites dyan. Hindi ako sigurado kung magpoprotektahan kita. Kaya magpahid ka nito, Tikong. Sige na. Hindi pumayag noon si Tikong. Talagang hindi niya umano kayang amoy nito. Hindi na lang pinilit pa ni Niel. Umalis na sila noon. Kailangan nilang mauna sa lugar para maabangan ang kinikilos ni Juancio. May bago umano itong kasama. Dalawa ito. At ang isa ay dating kasamang albularyo na tumugis sa pamilya nila Niel doon sa bukiran ng Pagadian. Ating gabi na nang makarating sila. Binagtas lang kasi nila ito. Ang sabi ni Niel, kung siya lang mag-isa, mararating niya ang bukirang ito ng ilang minuto lang. Hindi naman daw pwedeng buhatin niya si Tikong dahil mamumukha siyang timang nun. Malayo ito sa kabayan, gubat, at ang tatayog ng mga puno. Bagamat gabi ay naaninag naman ni Tikong kahit papano, kasi nga may buwan nun.
Natatanaw niya sa malayo ang namimituing mga ilaw mula sa mga bahay. Nagtanong siya kay Niel kung doon ba mismo pinatay ni Niel ang matador. Ay naman sa sagot nito, sa ibabaw daw banda. Pabor na umano ito sa bukiran ng Tangob na kung saan may ilang kabahayan doon pero magkakalayo. Habang sa kinaroroonan nila, doon daw nag-aabang si Juancho dahil naglikha umano ng maraming bakas sinyal dito. Nagtanong naman si Tikong kung ano bang bakas ang tinutukoy nito. Dura ko lang, mga nilalagay ng uri namin kung saan kami dadaan. Pero napakagaling ng mga albularyo na ako, maliatis ng bakas. Pero hindi nila ako maiisahan. Kagabi, dito ako nakaabang. Dumating si Juancho kaso may mga kasama kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kailangan ko mag-isip kung paano sila buwagin para naman hindi ako mahirapan. Dagdag pa ni Niel. Dahil naroroon si Tikong, ito umano ang magiging pain. Maaring makaramdam si Tikong ng panghihina sa katawan dahil nga sa mga orasyon na tinatawag na tigalpo. Pero maiinda naman daw niya ito dahil tao si Tikong. Pero talagang bago muna mainda, makakaranas talaga umano ng pagkaparalisa si Tikong nun. Ano? Pagkaparalisa? Hindi nga ako makakagalaw nun eh. Baka maabutan ako. Oo, Tikong. Tama, maabutan ka talaga. At posible kang tadtarin ng pagtaga. Kaya nga magpahid ka ng lana para hindi ka kaagad tatablan. Ito yung gamit nito. Proteksyon sa katawan. Proteksyon ba? Baka malason pa ako ah. Sa amoy pa lang parang nakaka-impeksyon na eh. Tinitigan ni Niel si Tikong. Sinabi nitong seryoso siya sa mga sinabi niya sa kaibigan. Hindi nakakasira ng katawan ng lana. Hindi siya magiging aswang. Dahil wala naman siyang tangan sa pagiging aswang nun. Ipinakita ni Niel ang sinabing tangan. Kwintas nito ang isang maliit na bote na may nakalingkis o kasamang bato na bilog at kulay itim yon. Ang sabi ni Niel, yun daw ang nagbibigay lakas sa kanya bilang aswang. At ito din ang dahilan kung bakit siya nagiging aswang nun. Pwede niya naman umanong lunukin ang itim na bato, pero hindi pa siya nakapagdidesisyon ng lubos. Plano niya kasing mamuhay talaga na isang literal na tao. Kapag nilunok kasi ang bato, buong buhay na siyang aswang. Doon pa lang nalaman ni Tikong ang konsepto sa pagiging aswang ni Niel. Totoo ang mga narinig niya sa kwento-kwento. May batungang nilulunok ang isang aswang, pero ang hindi niya lubos mapagtanto, pwede palang ikwintas lamang ito para na rin may pag-asa pang makapagbago. Yung tangan ng nanay at tatay ko, nakuha ng mga albularyo. Siguro hawak ito ngayon ni Juancho. Siya lang naman kasi may kakayanan na katulad ng kanyang lolo nun eh. Delikado talaga si Juancho para sa amin. Hindi na nagsalita pa si Tikong nun. Napilitan siyang magpahid. Kahit labag ito sa kanyang kalooban. Masuka-suka pa noon si Tikong na para umano siyang napahid ng dumi ng tao sa kanyang katawan. Basta sobrang baho nito. At napapapikit pa siya noon. Hanggang sa yung amoy na yon ay bigla na lang naglaho ng tuluyang mapahira ng ilang bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit pero nawala talaga umano yon. Bumalik ang normal niyang pangamoy. Ilang sandali pa ay bigla na lang umanong sinabi ni Niel na paparating na ang banta. Hindi malimot-limutan ni Tikong ang katagang ito dahil narinig niya din ito sa tatay ni Niel noong lumikas sila sa bahay at dumating ang mga dayong sina Juancho. Isang indikasyon na paparating na ang mga ito doon sa lugar na yon. Kagad na nagtanong si Tikong kung anong gagawin niya. Sabi naman ni Niel, hati ang magiging atensyon ng mga kalaban. Dalawa lang sila ngayon. Tig-isa tayo. Ang kasama niya,
Yun yung albularyong naging kasama niya rin dati. Doon ako sa kabila. Maghihiwalay ang mga yan. Dahil dalawa na yung parang mararamdaman nila. Basta kapag nakita mong papalapit sa'yo, tumakbo ka lang ng tumakbo. Kahit saan ka pa makarating, tumakbo ka lang. Ako na yung bahalang tumuntun sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mamamatay. Basta tumakbo ka lang. Matapos makapagsalita noon ni Niel, ganun na lang ang pagkawindang ni Tikong. Paano ba naman kasi? Doon mismo sa harapan niya ito, na ganyong aswang. Kitang-kita niya kung paano mainat ang kalamnan ng kanyang kaibigan kasabay ng paglagutok ng mga buto na para bang umanong nakakita siya ng taong gawa sa putik nun. Basta ang itim nito at ang kinalabasan, napakapangit na nilalang. Napanguros na lamang noon si Tikong sa nakita niya. Sobrang nakakatakot tumano ang itsura ni Niel. Kung nakakatakot ito nang una niyang masilayan ng anyo. Pero sa puntong yon, tila ba mas naging mabangis ito tingnan. Kasabay naman ito ang biglang pag-alinsangan ng lugar na para umanong tao si Niel na may ulo ng nakakapangilabot na lobo. Napakalaki ng katawan. Nakatitig pa ito sa kanya at umaamag ang mga mata nitong manilaw-nilaw na halong pula. Para ba umanong kakainin siya nito ng buhay nun? Niel! Uy! Teka! Wala namang ganyanan, tol. Uy! Lang ya. Kilala mo naman siguro ako, di ba? Magkaibigan tayo. Huwag ka namang makatitig ng ganyan. Wika ni Tikong habang marahan itong umaatras. Nagsalita naman si Niel. Kitang-kita ni Tikong ang napakalaking bibig nito. Nawari pa niya ay kasya ang kanyang ulo kapag binuka. Baliw ka ba? Parang iiyak ka. Tandaan mo, mas nakakatakot ang makakaharap natin kumpara sa nakikita mo sa akin ngayon. Malalakas ang mga yan kahit tao. Alam ko, pero ka namang makatitig ng ganyan oh. Purya buyag at purya gaba. Napakapangit mo talagang hayop ka. Tatakbo na ba ako? Ano bang sabi ko? Mamaya na kapag nakarating na ako sa kabila at nakita mo na yung kalaban. Naduduwag ka na ba? Yan yung napala mo. Kala mo kasi ang tapang mo na. Ngayon sa akin palang iiyak ka na. Sige na, magmatsyag ka lang dito. Aalis na ako. Mabilis na naglaho si Niel nun. Hindi makapaniwala si Tikong na para bang nasa ibang mundo na siya sa puntong yon. Napakatahimik na. Sobrang lamig pa dahil unti-unting kinakain ang lugar ng makapal na hamog. Yung kaninang may maaninag pa, ngayon ay napakadilim na dahil hindi na tumatagos ang tama ng buwan nun. Binunot ni Tikog ang kanyang itak. Tapos ay dumapa siya sa gilid ng isang malaking puno doon. Pinapakiramdaman niya ang mga alingas-ngas na mga dahon. Basta, para umanong sasabog ang dibdib noon ni Tikog sa tindi ng pagkabog. Ilang sandali lang noon, nakakarinig na si Tikong ng mga nag-uusap. Nakakakita din siya ng liwanag na kahit medyo hindi klaro dulot ng hamog noon. Pero alam niyang galing ito sa mga flashlight. Wala nang duda si Tikong. Sa isip-isip niya, sinawansyo na ito. Kung kaya naman ay pinapakiramdaman niya ang mga yabag sa lupa. Hanggang sa bigla na lang umanong natahimik ang lugar. Tapos ay nawala ang liwanag mula sa flashlight. Kinukutuban na si Tikong na maaaring natiktikan na sila ng mga ito. Mas lumakas ang pagkabog ng kanyang dibdib nun. Napapangunahan na siya ng sobrang takot. Nailalarawan niya sa isip kung paano siya tagain sa oras na maabutan. Lalo pat sa puntong yon. Pagkakamalan talaga siyang aswang dahil sa pahid niya sa katawan nun. Hanggang sa nakarinig siya ng kagaskas ng tuyong dahon.
Kasabay nito ay tila may nagmumuni-muni. Sinipat ni Tikong ito kung saan banda. Maya-maya pa, may naaaninag siya. Anino na parabang palapit sa kanya at padapang naglalakad ito. Mga ilang dipa ang layo. Doon niya napagtanto na si Juancho ito. Pero hindi pa siya gumagalaw. Hanggang sa nakaramdam siya ng pamimigat ng katawan. Naalala niyang sinabi ni Niel na manghihina kapag tinamaan ng tigalpo. Kung kaya naman dito na sumirit ng takbo si Tikong. Kasabay naman noon ang pagsisigaw na hinahabol na umano siya ni Juancho. Pinaparinggan niya sa puntong yun si Niel. Tuloy-tuloy ang pagtakbong yun at pansin niyang sinusundan siya ni Juancho. Basta hindi mailarawan kung ano na ang pinagagawa ni Tikong. Takbo, suong sa masusukal at wasiwas ng itak dahil may mga nakaharang. Nakakaramdam na siya ng pananakit ng kanyang mga paa. Alam niya sa sarili na nagkasugat-sugat na siya noon. Animal, si Juancho pa talaga. Bakit hindi na lang yung kasama niya? Nang makalayo ay kumabig na si Tikong pabalik. Sa sangi o maliit na ilog siya dumaan nun. Pababa yun. Kaya hindi niya nababalanse ang katawan at nagkanda dapa-dapa na si Tikong. Ilang saglit lang, naririnig niya ang pagsisigaw ni Juancho. Ayon pa dito, hindi umano makakatakas ang aswang sa kanya. Ipaghihiganti umano nito ang pagkamatay ng matador. Minura naman ito ni Tikong. Sinabi ng binata, nahabol lang kung kaya siyang habulin. Kahit sa gitna ng sitwasyong yon, nagawa niya pang makapang-asar. Hindi alam nila Juancho na taktika pala ito nila Niel noon. Hanggang sa bigla na lang umanong nakarinig si Tikong noon ng nakakapangilabot na pag-angil. Nanggagaling ito sa baba. Wari ba'y si Niel na yon at napapasabak na sa laban. Hindi lumihis si Tikong. Dire-diretso talaga siya at patungo sa kinaroroonan ni Niel. At ang hindi niya napansin nun, may bangin sa landas na yon. Dahilan namang nalaglag si Tikong. Medyo malalim ito kung kaya't hindi kaagad nakabangon ang binata. Nabutan siya ni Juancho nun. Binuksan ito ang ilaw ng flashlight. At noong tamaan si Tikong ay gulat na gulat si Juancho. Nagmumura ito at sinabing aswang din pala maging yung kapitbahay ng tinutugis nila. Mabilis na bumunot ng itak itong si Juancho. Lumapit kay Tikong habang ang binata naman nun, pilit na binabangon ang sarili. Inihanda niya na rin ang itak para sa kung anong mangyayari. Tatagain na sana siya ni Juancho nang bigla na lang may dumating at bumangga dito. Bumungad kay Tikong ang nakakapangilabot na itsura ni Niel. Duguan ito. May tama ng itak sa balikat at likuran. Umaangil yun na para bang dambuhalang aso at sinasakmal si Juancho. Ba't ka bumalik, animal ka? Diba sabi ko takbo ng malayo? Umalis ka na! Sabi ni Niel kay Tikong. Hindi nagsalita si Tikong. Gumapang ito palayo at habang nangyayari yon, naririnig niya ang kalabugan sa lugar. Kasabay nito ang mga sinasangbit na kataga ni Juancho na hindi niya maintindihan. Basta walang ibang ginawa si Tikong kung hindi ang lumayo. Hanggang sa tumayo na siya noon at nagpasuray-suray sa pagbaba ng lugar. Dito niya nakita ang kasama ni Juancho. Nakabulagta sa damuhan at wala ng ulo. Kinuha niya ang flashlight nito at doon nagpatuloy na siya sa paglayo. Hindi niya alam kung saan na siya nakarating nun. Basta sobrang layo na nito at alam niyang wala nang sumusunod. Inabot pa yun ng madaling araw. Nagpahinga na lamang siya sa isang banda. Malapit ito sa isang ilog.
Medyo maliwanag na. At dito niya pa namalayan na may nakausling buto sa kanyang daliri sa paa nun. Napakalaking sugat. Bali pa lang kanyang ilang daliri nun. Naiisip niyang dulot ito ng kakatakbo kanina. Doon pa lang din niya naramdaman ang matinding pagkabagod at pananakit ng katawan. Nagtungo siya sa ilog para maghugas. Hinubad niya ang kanyang damit at binalot niya ito sa kanyang paa. Ilang sandali pa'y bumalik na sa pwesto si Tikong at pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata. Hanggang sa hindi niya na namalayan, nakatulog na lamang siya nun. Nagising siya dahil sa tama ng araw na nagdudulot ng init sa kanyang balat. Halos hindi siya makatayo. Sobrang sakit ng kanyang kalamnan. Nabahala si Tikong nun dahil hindi pa nagpapakita sa kanya si Niel. Naisip niya na baka patay na ang kanyang kaibigan. Lagot na siya nito dahil kapag nagkatotoo ang hinala niya, dito na madadamay ang kanyang pamilya. Kung kaya noon abot langit ng pananalangin ni Tikong na wag naman sanang matuloy at mangyari ang nilalaman ng kanyang isipan. Malapit na magtanghali ng mga panahon na yon. At ang mas lalong nagpapahina sa kanya ay ang matinding pagkagutom. Pero yun din ang naging dahilan para hindi sumuko si Tikong. Naglakad siya at tinuntun niya ang lugar kung saan ang landas pa uwi. Nagpapatay-sindi ang kanyang paningin hanggang sa hindi niya na nakayanan. Nawalan ulit siya ng malay. Pagising niya noon, nasa ibang lugar na ito. Nasa bahay ito pero hindi pamilyar sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang katawan, nabalot ito ng mga tela at may kung ano-ano mga dahon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata na makita sa tabi niya si Niel. Natutulog ito. Niel! Niel! Nananaginip ba ako? Huy! Huy! Totoo bang nakikita kita? Dumilat naman ang mga mata ni Niel at nagwika ito ng, hindi ka nananaginip. Ang layo ng narating mo. Sobra mo akong pinahirapan. Ano ka mo, Niel? Buhay ka? Ay, salamat. Asan ako? Ba't nasa isang bahay? Magpahinga ka muna. Saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Marahang bumangon si Tikong, pero sinabihan sa ni Niel na humiga muna. Pagsipat niya sa bintana, gubat ang nasilayan niya nun. Paulit-ulit niyang tinatanong noon kung nasaan na sila. Baka kamay hinahanap na sila ng mga magulang ni Tikong. Ang sabi naman ni Niel, alam na ng kanya mga magulang ang sitwasyon. Isang buong araw na daw natulog si Tikong. Pinuntahan ni Niel ang mga magulang ni Tikong para ipagbigay alam na lumikas muna ito pansamantala dahil hindi niya napuksa si Wansyo. May dumating kasi mga kasama ito kung kaya't pinili niya na lang tumakas at hanapin si Tikong. Umalis na mga magulang mo, Tikong. Kasama ng mga kapatid ko. Doon daw sila sa Tangub muna. Alam na nila na aswang ako. Sinabi ko ng lahat para maniwala sa akin. Katulad mo, naintindihan naman nila ako kahit papano. Ako, paano na? Sinabi mo ba yung kalagayan ko? Oo naman. Sabi ko buhay ka pa syempre at masaya ka. Walang nangyari sa'yo. Nagtatago ka lang. O, di ba nga masaya yung nangyari? Kita mo yung nangyari sa'yo. Masaya, ano na? Sabi ko naman sa'yo, ako na lang eh. Tigas kasi ang ulo mo. Hindi sana mabubulabog kung wala ka. Napasubo tuloy tayo. Hindi na lang nagsalita noon si Tikong. Lumabas siya ng bahay. At dito niya napansin na ang bahay na kung saan siya naroroon. Walang ibang kalapit na bahay yon. Namumukod tangi yun sa gubat. Sira-sira pang biranda nito. Ay naman kay Niel, ito daw ang tirahan nila dati. Nasa bukiran ng Pagadian sila. Total ay malapit lang naman daw ito sa bukiran ng Bonifacio
kaya dito niya napiling dalhin si Tikong. Diyan sa biranda, Tikong. Diyan pinatay at pinugutan ng ulang nanay ko. Si Wansyo, walang ibang gagawin kung hindi ang tugisin ako. Lalong-lalo ka na't malamang. Mamayang gabi darating yung mga yon. Pero huwag ka mag-alala. Humingi ako ng tulong. Mamaya darating na yung mga pinsan ko. Pagsapit ng hapon noon, may dumating na 2 tao. Ang isa dito ay nasa husto ng edad, habang ang isa naman binata. Ipinakilala ito ni Niel kay Tikong. Mano mga pinsan niya. Si Sakaratino. Dagdag pa ni Niel, kung halimaw ng aswang daw ang hahanapin, yun ang mga nakikita ni Tikong ang mga ito. Dahil ang mga pinsan niya ay walang awa kung pumatay. Brutal na siyang bahagi ng kanilang pagkarebelde. Pero magpaganon pa man ay pumipili ang mga ito ng mga taong pinapaslang. Ito na nga bang kaibigan mong si Tikong, Niel? Nakakatuwa ka, Tikong. Bilib ako sa prinsipyo mo. Bagay lang na masasabi kong napakatapang mo. Bagay lang din na kahit buhay ni Niel, ibubuwis niya para sa'yo. Magmamatsyag kami dito. Tingnan natin yung mga hinihimutok ng mga tao, Niel. Tingnan natin kung hindi ba yan mamamatay. Wika ni Scar. Walang ano-anong umalis kagad ang mga ito. Si Niel noon, abala sa kung anong ginagawa sa labas. Basta sa nakikita noon ni Tikong, panay dura ito at nagsaboy pa ng lana. Ito yung lana ng sobrang sangsang ng amoy. Muli niyang naamoy ito kung kaya isa lang ibig sabihin nun. Nawala na ang bisa ng lana sa kanyang katawan. Inaakala niya noon na pagpapahirin na naman siya ni Niel nito. Pero hindi. Pagkos, pagsapit ng dilim noon ay sinabihan siya ni Niel na huwag lalabas ng bahay. Ano mang maririnig ni Tikong, huwag itong papansinin. Manatili lang kalmado. Yung gabing yun na daw ang huling engkwentro. Kung papala rin, maaaring mabuhay pati si Tikong. Pero kapag hindi, maging siya noon ay mamamatay. Kumbaga, sugal na ang mangyayari. Sa manalo, sa matalo. Si Tikong nga lang ang naiwan doon sa bahay. Eto na naman. Bumalik na naman ang matinding pagkabog ng kanyang dibdib. Kasabay ng payapang hangin. Mahinang alingasngas na mga dahon at huni ng kuliglig nun. Nakaupo si Tikong habang nakasandal sa dingding nun. Nakikiramdam lamang siya sa loob. Pinapakinggan niya ang bawat kagaskas. Maya't maya ang pagsilip niya sa bintana. Pero wala siyang nakikita kung hindi kadiliman. May buwan pero ang lugar na yon, talikod ito. Kumbaga bundok yon na nakatalikod sa may silangan. Kung kaya't kahit may buwan pa, madilim pa rin. Matagal din yung pakikiramdam ng binata nun, hanggang sa bigla na lang umanong umalinsangan. Kasabay nito ay ang nakakapangilabot na huni. Nawari ba'y butiki na malaki na nagmistulang langit-ngit ng kawayan ng huni nun. May paghangos din na animoy hilik ng malaking baboy. Nararamdaman ni Tikong sa puntong yon na nasaan yung aswang na ang mga kasama niya ron. Muli siyang sumipat sa bintana. Nakakita siya ng liwanag. Halatang galing sa sulo ito dahil mamula-mula yon at halata ding kalaban na ang paparating. Hanggang sa ilang segundo ang namagitan, kalabugan na at hiyawan ng mga tao ang narinig ni Tikong. Hindi na siya mapakali. Alam niyang naglalaban na mga ito sa labas ng bahay. At alam niya ding nasa malapit lamang yon dahil ang pagkalabog, malakas at halatang nasa tabi lang. Hindi sumilip si Tikong. Minabuti niyang magdasal at antayin ng kung ano ang kalalabasan.
napakatagal umanong nawala ng mga kalabugan. Nakakarinig din siya ng kalansin na waribay itak na tumama sa bato. Hanggang maya-maya pa, bumungad sa kanyang pinsan ni Niel na si Sakar. Tinawag siya nito at sinabing umalis na. Baka umano madamay. Nasaan yung aswang si Sakar? Ang nakikilala ng binata rito ay ang suot na panyong pula sa bisig. Hindi siya ganoon ka nakakakilabot katulad sa itsura ni Niel. Parang tao lamang yun at ang balat lang ang nagbago nito. Naging abuhin. Lumabas at tumakbo si Tikong. Lumayo siya kahit sobrang sakit ng kanyang katawan. Nagtago siya noon sa may pangpang. Mga 2 oras ang nakalipas. Naririnig niya na ang pagtawag ni Niel. Boses tao na yon. Lumabas naman si Tikong noon. At doon, nakita niya ang nakangiting mukha ni Niel, pero marami itong sugat sa katawan. Ayon kay Niel, napatay na umano si Wansyo, maging ang 2 kasama nito. Si Tino man ang nakapatay, dahil si Tino lamang ang may tangan na kayang indahin ng kahit anong tigalpo. Kaya niya hiningi ang tulong dahil alam niya magiging pabor sa kanilang laban. Nagtanong naman si Tikong kung nasaan ang mga pinsan niya. Nililigpit nila yung mga labi. Siguro babaunin nila yung mga ito para maging panglamang tiyan. Tara na, uwi na tayo. Hindi na tayo dapat magtagal dito. Tumango naman si Tikong at dito ay niyakap niya ang kaibigan at nagpasalamat. Ano ka ba? Hindi bagay magyakapan yung puro lalaki. At saka ano bang pinapasalamat mo dyan? Ako yung dapat magpasalamat dahil naiintindihan mo yung sitwasyon ko. Tutusin, mas malaki pa yung ambag niya sa amin kumpara sa pagligtas ko sa'yo eh. Tara na, drama mo. Umuwi nga sila nun. Dire-diretso at nagpapahinga lamang ng konti. Hanggang sa nakarating na sila sa bahay nila. Wala pang mga magulang ni Tikong. Pero ang sabi naman ni Niel, siya na umano ang bahala sa pagpapaalam na ayos ng lahat nun. May araw na nun, agad-agad na umalis si Niel. Asahan na daw ni Tikong noon na darating ang kanyang mga magulang kinagabihan. Sandali Niel, paano kayo? Bakit ang mga magulang ko lang? Hindi ka na babalik? Siyempre babalik pero uuwi kami sa bahay namin. Wala ka naman dyan kami uwi sa inyo. Huwag ka mag-alala. May tiwala sa akin yung tatay mo. Ganun din naman ako, may tiwala sa inyo. Ay na ngang nangyari. Nakabalik na nga kinagabihan ng mga magulang ni Tikong. Katunayan, kasama pa nito ang kapatid ni Tikong na panganay. Masaya ang mga magulang ni Tikong noon. Pinuntahan pa umano ng tatay Danyo si Niel. Nagpasalamat din ito sa kaibigan ng binata. Ang sabi pa, wala nang mananakit sa pamilya nila Niel dahil kahit anong mangyari, puprotektahan daw nila tatay Danyo ito kasama ng sariling pamilya. Maging ang lihim ng pagkatao, puprotektahan nila nun. Mantakin nyo, ang ganda ng istoryang ito. Hindi lang ako nabilib sa kung anong nangyari sa kwento, kundi napakaraming aral din ang mapupulot. Mula simula, makabagbag damdamin ng karanasan ni Niel. Pinagbintangan na nananalasan ng hayop. Matakpan lamang ang kabalitunahan ng mga kawatan. Namumuhay yung normal ang pamilya ni Niel tapos bigla na lang magkakaroon ng pangyayari na hindi nila inaasahan. Ang masaklap pa dyan, wala silang kinalaman. Dito naman kay Tikong, kung nabilib ako ng lubos kay Niel ay ganun din sa kanya. Ganito ang mga kaibigan na dapat nating hanapin. Na kaya kang pakinggan sa mga problema mo. Kaya kang damayan sa kalungkutan mo. At higit sa lahat, kaya kang ipaglaban sa abot ng kanyang makakaya.